Hello mga Lodi, kamusta po kayo? Welcome po sa aking YouTube channel. Pahit po ng subscribe button at palike na din po ng aking video, maraming salamat hihi. Sa pagpapatuloy ng ating kwento kung saan nagulat ang ating bida sa paglitaw ng isang system window na kung saan meron itong skill na pag-iispeya na may ranggong F. Kung saan ang gumagamit nito ay binibigyan ng kakayahan na obserbahan ang kanyang paligid sa loob ng isang metro. Nagtaka siya rito kung ito ba ay isang uri ng system window ng isang laro. Dahil sa lumitaw na system window ay nagalit na lamang ito sa ibon. Saad pa nga ng ating bida nga, ano bang tingin mo sa buhay ko ay isang laro lang. Nang may panibago na namang lumitaw sa kanyang system window. Binigyan siya ng isang misyon na kung saan kailangan niyang ibalik ang apat na pangunahing kakayahan ng isang tagahukay ng libingan. Upang maging isang ganap na tagahukay ay kailangan ng ating bida na mailabas ang kanyang apat na kakayahan na nakatago sa kanyang katawan. Namangha ang ating bida dahil kanina merong lumabas na mga kakayahan sa kanyang system at ngayon isang misyon na naman ang lumabas. Dahil sa kanina pang pag-iingay ng bida natin ay dumating ang pulis, sabay tanong nito kung ano ba ang nangyayari, sabay sabi sa bida natin na tumahimik ito. Napatango na lang ang ating bida at kanyang naisip na mukhang siya lang ang maaaring makakita ng kanyang system window. Nanabik ito dahil sa kanyang nalaman tungkol sa mga kakayahan na nasa kanyang system window. Natuwa ito dahil ang lahat na nakapalibot sa kanya na nasa loob ng isang metro ay kanyang maaanalisa ng maayos. Naisip niya rin na ang kakayahan na ito ay kagaya sa kanyang unang kakayahan na nakuha dati sa kayamanan na Ark Heist. Napatanong naman ito sa kanyang sarili na kung ang kanyang mga nakuhang kakayahan ba noon ay nagbago. Dagdag pa nito na kung may apat siyang kakayahan at meron na siyang isa nito ay nangangahulugan bang magkakaroon pa siya ng ibang kakayahan. Ngumiti ito dahil naisip niya na kung ganito kaganda ang kanyang kakayahan at mga makukuha pang kakayahan sa hinaharap ay wala na siyang rason pa para hanapin ang kanyang unang kayamanan na Ark Heist. Nagulat naman yung ating bida dahil sa may isang lalaki na biglang tumawag sa kanyang pangalan. Makalipas ang ilang sandali, makikita nating ang bida natin kasama yung lalaki kanina at nasa labas na sila ng police station. Sinabihan pa nito ang ating bida na nakaugalian na ng binatang iyon ang mang-asar ng ibang tao. Dagdag pa nito na dapat hindi ikaw ang nasa loob ng kulungan ngayon. Gayunpaman ay naayos ko na ang gulo kaya hindi mo na pang kailangan na mag-alala. Maraming salamat Jianwoo, yung tugon ng ating bida. Ang lalaking ito pala ay si Detective Kim Jianwoo. Ngunit ang tawag sa kanya ng ating bida ay Hyung, kaya Hyung na rin ang itatawag natin sa kanya. At ito ang nag-alaga sa ating bida noong isa pa itong ulila, kaya naman tinuturing na ito ng ating bida na parang isang nakakatandang kapatid. Biniro naman ni Hyungwoo ang bida natin, ano ito talaga bang nagpapasalamat ka na sa akin ngayon? Ganun ba talaga ka nakakatakot ang kulungan, sabay tawa ng malakas. Nakangiti namang tinitingnan ng ating bida si Hyung at iniisip na ngayon niya lang napagtanto na ganito pala kabata ang mukha ni Hyung bago ang 15 taon. Hyung, mayroon sana akong gustong itanong sayo, saad ng ating bida. Napalingon naman si Hyung sa ating bida. Tinanong nito si Hyung kung mayroon bang mga ulat tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari kamakailan. O kahit ano na ulat tungkol sa mga kapangyarihan. Nagtaka naman dito si Hyung sa mga sinabi ng ating bida kaya tinanong niya ito kung nakainom ka ba. Biniro naman ito ni Hyung na parang nagdududa ito sa kanyang asawa na baka ito ay may kapangyarihan dahil ang kanya raw na mga tinatago ay nakikita pa rin ito ng kanyang asawa. Napatawa naman dito ang ating bida habang kanyang iniisip na mukhang wala pang lumalabas na mga gumagamit ng kayamanan. Naghiwalay na si Hyung at ang ating bida dahil uuwi na si Hyung sa kanilang bahay. Habang papaalis ay naisip ng bida natin na kahit lumitaw na ang mga libingan sa iba't ibang uri ng lugar ay hindi pa rin ito nagdulot ng mga kaguluhan dahil hindi pa lumitaw ang mga taong gumagamit ng kapangyarihan. Sa madaling salita, ito ngayon ang perpektong oras para kumilos na sapagkat maaari ko nang gamitin ang aking mga kakayahan, kaya isa itong malaking kalamangan para sa akin. Samantala habang papasok ang ating bida sa isang eskinita, napasabi ito sa kanyang sarili na ang kanya lamang problema sa ngayon ay wala itong pera. At ang isa sa pinakamagandang uri ng kayamanan ay lilito sa Europe o kaya sa Amerika. Nanlumo na lang ang ating bida dahil hindi niya alam kung saan kaya siya makakuha ng pera para sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar. Nang biglang may tumawag sa pangalan ng bida natin. May isang grupo ng mga hangal na kalalakihan ang patungo sa bida natin. Tinanong nila ang ating bida kung bakit ito pag-alagala lang at hindi nagtatrabaho. Dagdag pa nito na di ba ikaw ang pinakabata rito, hindi ba't mas lalo ka pa dapat na magsikap, may pangungutyang saad ng hangal. Nabigla naman dito ang ating bida dahil sa nakilala niya kung sino ang mga hangal na ito. Biglang ngumiti na parang may masamang balak ang ating bida. Ang leader pala ng mga hangal na ito ay tatawagin nating Park Kyun-tae.
Saad pa nito sa ating bida habang may mga lokong ngiti napasabi ito na wow Juhien wala ka ba talagang respeto. Dagdag pa nito na hindi ba't kapag nakasalubong mo ang mga nakakatanda sa'yo ay di ba dapat na yumuko ka? Ang hangal na ito pala ay ang nakakabatang kapating ni Park Hyun-ju. Ang lalaking ito ay isa talagang basagilero ngunit ngayon ay nagtatrabaho na ito sa kapatid niyang nagbibinta ng mga kalakal at iba pang uri nga mga antigo. Naalala pa ng ating bida noong nag-aaral pa lamang ito sa high school at nangangailangan ito ng trabaho na may agarang sahod ay lumapit ito sa magkapatid upang magtrabaho. Balak niya lang sanang magtrabaho ng panandalian at aalis din kalaunan ngunit ang mga hangal na iyon ay hindi siya hinayaan na umalis at pinagtrabaho siya hanggang umabot na sa 20 ang kanyang edad. Saad pa ng ating bida na ginawa niya ang lahat para hindi ito magmukhang walang silbi. Ngunit wala siyang nakuha na kahit isang respeto galing sa mga hangal na ito. Dahil sa pagiging mahina ko noon ay kahit na gusto ko na sanang umalis sa aking trabaho wala akong magawa dahil sa binabantaan ako ng mga hangal na ito, pati yung sahod ko binabantaan rin nila na babawasan kapag hindi ako nagtrabaho ng sobra-sobra, sobrang naiinis dito ang ating bida dahil ginawa lang siyang parang aso ng mga hangal na ito. Nang biglang may lumapit na isang hangal sa ating bida at nagsisigaw pa ito. Tanong pa nito sa ating bida na kung bakit hindi raw ito sumasagot dahil sa tinatanong ito. Gusto mo bang? Hindi na natapos pa ng hangal ang kanyang mga salita dahil sa biglang may lumipad na kamao patungo sa kanya. Nagulat na lamang ito dahil sa sinuntok siya ng ating bida. Agad naman tumilapon ang hangal dahil sa lakas ng suntok ng ating bida, hindi na rin nakaimik ang kanyang mga kasamahan dahil sa gulat. Tinawag ng ating bida ang mga nakatulalang hangal sabay sabing hoy kayo. Umalis na kayo at sabihin nyo sa amo nyo na ayoko nang magtrabaho pa para sa kanya. Dahil sa ginawa ng ating bida lumapit sa kanya ang nagtapang-tapangan na si Park Hyun-tae. Sabay sabi na ayaw muna magtrabaho. Nababaliw ka na ba? Tumugon naman ang ating bida habang may pagmamayabang na tunog, na bago ito aalis ay kukunin niya muna ang kanyang sweldo. Nagulat si Park Hyun-tae dahil sa sinabi ng bida natin. Dahil dito nagalit ito at akmang susuntukan ang bida natin. Ngunit nang malapit na ang mga kamao ng hangal na si Park Hyun-tae ay sinabayan rin ito ng suntok ng bida natin. Subalit dahil sa mabilis ang suntok ng ating bida ay mas nauna into dumapo sa mga mukha ng hangal na si Park Hyun-tae. Napamura na lang ito sa ating bida dahil sa tinamaan talaga siya ng suntok. Hindi pa nakuntinto ang ating bida at hinawakan niya sa ulo si Park Hyun-tae sabay hinampas sa kanyang tuhod. Napasok na lang ng dugo itong si Park Hyun-tae dahil sa kanyang mga tamang natamo galing sa ating bida. Samantala hindi makapaniwala ang tatlo pang kasamahan ni Park Hyun-tae dahil sa sobrang bilis ng ating bida. Nagtataka sila kung bakit marunong nang makipaglaban ito. Sumugod nga sa ating bida ang iba pang hangal ngunit wala lamang silang kahirap-hirap na pinagbubugbog ng ating bida. Makikita na nga natin na yung dalawang lalaki ay nakahiga na sa sahig samantala si Park Hyun-tae naman ay hindi pere nakatayo at yung isang lalaki ay natatakot na habang nagtatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari. Napangiti naman ng may malademonyo ang ating bida habang sinasabi sa kanyang sarili na tama yan matakot kayo sa akin dahil ito ang sanhi ng ilang taong kong karanasan sa pakikipaglaban. Tinanong nito ang apat na lalaki. Hoy kayo, tapos na ba kayo? Nakakaawa naman kayo lahat saad nito sa apat na hangal. Dagdag pa nito na sa hinaharap ang mundo ay mas magiging magulo pa. Hindi naman pinansin ng apat na hangal kung ano ang sinabi ng ating bida. Napasabi pa ang bida natin sa kanyang sarili na nagpapasalamat ito dahil maaari niya paring magamit ang kanyang katawan kagaya ng kung paano niya ito gamitin noong nasa hinaharap pa siya. Ngunit sa ngayon ang kanyang kasulukuyang katawan ay hindi pa sapat na malakas upang masabayan ang kanyang lakas at bilis. Sa kabilang dako may nilabas na patalim ang hangal na si Park Hyun-tae habang sinasabihan nito ang ating bida na kinupkop ka namin at kami na ang nagpalaki sa iyo ngunit ito pa ang igaganti mo. Dagdag pa nito na mukhang kailangan ka pa yatang patayin upang bumalik ka na sa sarili mo. Nagulat naman ang lalaking kasamahan ni Park Hyun-tae dahil sa inilabas nito ang patalim. Binalaan nito si Park Hyun-tae na huwag magpadalos-dalos at mag-ingat sa paggamit ng patalim. Wala naman pakialam dito si Park Hyun-tae sa mga sinabi ng kanyang kasamahan. Ngunit binalaan ulit ito ng kasamahan niya dahil gagamitin ang patalim na ito sa pakikipagkalakalan kaya mabuting huwag ito masira o magalusan. Nagulat naman ang ating bida dahil sa kanyang nakitang patalim. Napatanong ito sa kanyang isipan kung iyon ba ay isang uri ng kayamanan. Kaya nagtataka siya kung bakit nasa kamay iyon ng mga hangal na ito. Ngunit naisip naman ng bida natin na hindi naman ito ganoon kamangha-mangha. Dahil kadalasan ang mga kayamanan ay lumalabas sa mga malakihang libingan kaya naaakit dito ang mga tao.
Subalit may iilan din na kayamanan ang napakahirap na hanapin at para ba itong nagtatago sa mga tao. Bakas naman ang mga ngiti sa lobby ng ating bida dahil naisip nito na mayroon siya nakitang kayamanan. Kaya nung sugurin siya ng hangal na si Park Kyun-tae ay naisip na lamang nito na magiging sakanya rin ito mamaya. Gamit ang patalim hinampas ng hangal ang bida natin subalit mabilis rin itong nakailag. Nagulat naman ito dahil sa biglang hinawakan ng bida natin ang kanyang kamay sabay pinaikot nito ang kamay ng hangal na may hawak na patalim patungo sa liig nito. Saad pa ng bida natin sa kalaban nito na may lakas ka pa talaga ng loob na ito-talk sa akin yang patalim na yan. Nanginginig naman sa takot ang hangal dahil sa ginawa ng bida natin. Biglang lumapit ang dalawa pang kasamahan ni Park Kyun-tae upang tutulong sana. Subalit sadyang mabilis ang ating bida at kinuha ang hawak na patalim ng hangal na si Park Kyun-tae. Tiningnan nito ang hawak niyang patalim sabay sabi sa apat na hangal na manood kayo. Dahil ipapakita ko sa inyo ang tamang paggamit ng kayamanan na ito. Biglang umilo ang mga mata ng ating bida at malinaw niyang nakikita ang dalawang pasugad na mga hangal at sa sobrang linaw ng kanyang paningin pati na ang mga laman loob at lahat na bahagi ng katawan nila ay nakikita ng bida natin. Habang papasugod na ang dalawa at akmang susuntukan na ang ating bida ay bigla naman itong nawala sa kanilang harapan. Dumaan sa gitna ng dalawa ang ating bida habang pinaglalaslas nito ang mga katawan nila. Napasabi naman ito sa kanyang sarili na nakapakamangha ng patalim na ito dahil mayroon itong kapangyarihan na maaaring gamitin. Pinagsasabihan nito ang mga hangal na tumigil na ito sa pagdadaldal dahil hindi rin naman ganoon kalalim ang kanilang mga sugat. Dagdag pa nito na kapag hindi nila binigay ang hinihingi niyang pera ay talagang papatayin nito sila. Wala namang nagawa ang apat dahil sa sobrang takot nila sa ating bida. Kaya binigay nila ang kanilang mga kayamanan na dala. Sa kabilang dako sa isang lungsod na may mga malaking gusali makikita natin ang isang babaeng labis na nagagalit at ito pala ang nakakatandang kapatid ng hangal na si Park Kyun-tae. Nalaman na nito pala ang mga nangyari na ginawa ng ating bida na pambubugbog sa apat na mga hangal at pati na rin ang pagkuha nito sa mga kayamanan kaya labis na nagagalit na lamang ito kay Park Kyun-tae. Saad pa ni Park Kyun-tae na kamakailan lamang ay ni kahit ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pakikipaglaban ay hindi alam ng ating bida ngunit nagtataka ito dahil sa ngayon sobrang napakalakas na nito. Nanlumo naman ang kanyang nakakatandang kapatid dahil sa labis na pagkadismaya. Kaya muli na lamang nito tinanong si Park Kyun-tae kung nasa magkano ba ang nakuha ng ating bida. Nahihiya namang sumagot si Park Kyun-tae na halos lahat ng kanyang pera na nasa bangko ay nakuha ng ating bida. Dagdag pa nito na pati ang kanilang produkto na gagawin sanang pangkalakal ay nakuha din ng ating bida. Nagulat naman at napamura ang kanyang nakakatandang kapatid dahil sa sinabi ni Park Kyun-tae, tinanong niya ulit ito kung gayon ba ay nakuha ng ating bida ang statwa ng Buddha. Tugon pa ni Park Kyun-tae sa kanyang kapatid na naliliitan kasi sa nakuha nitong pera ang bida natin kaya kinuha niya pati yung statwa ng Buddha. At dito makikita natin ang kaganapan kung paano kinuha ng ating bida ang mga pera at ang Buddha. Dito nga ay makikita natin ang apat na hangal na nakaluhod sa harapan ng ating bida habang tinanong niya ang mga ito kung sigurado ba sila na ito lang lahat ang kanilang pera. Tumugan naman dito sa Park Kyun-tae na ito lang talaga lahat ang kanilang pera. Napatingin naman dito ang ating bida na parang hindi naniniwala sa kanila. At ayun na nga may nakuha pa itong isang kayamanan. Namangha naman dito ang bida natin dahil mukha itong mamahalin habang nagmamakaawa naman itong si Park Kyun-tae na wag na ito kunin. Napangiti na lamang ito sa kanila habang sinasabi na dahil labis nyo itong iniingatan ay ibig sabihin na napakahalaga talaga nito. Habang papaalis ang ating bida ay sumisigaw sa bandang likuran ang mga hangal at tinatawag ito sa kanyang pangalan habang sinasabihan nilang bumalik ito. Dagdag pa nila na kunin muna ang lahat wag lamang ang bagay na iyan. At pagkatapos ng mga sandaling iyon makikita na nga natin si Park Kyun-jo at kausap nito ang kanyang hangal na nakakabatang kapatid. Utos pa nito sa kanya na kunin nito pabalik ang Buddha sa ating bida. Mukhang hindi naman dito sa ngayon si Park Kyun-tae dahil sa natatakot ito sa ating bida kaya sinigawan na ito ng kanyang nakakatandang kapatid na kunin nila ito sa ayaw nila at gusto. Samantala ang ating bida naman ay pumunta na sa isang lugar na binibintahan ng mga antigong kagamitan. Ngunit sinabi sa kanya ng isang tendero na nagkakahalaga lang ang statwa na ito ng mahigit sa 50,000 won. Dagdag pa nito na mas mabuti na lang na ilagay na lang ito sa loob ng bahay upang maging palamuti. Ngunit hindi naman dito sumang-ayon ang bida natin. Kaya sinabihan ulit siya ng tendero na maniwala ka sa akin dahil sa isang tingin kulang ay sigurado akong walang bibili nito. Ngunit nagtataka ang ating bida dahil sa iniasta ng hangal na si Park Kyun-tae na parang nagkakahalaga ito ng aabot sa 1 milyon ngunit sa huli isa lang palang itong walang kwentang basura.
Habang naglalakad na dala-dala pa rin ang statwa na sabi nito na kahit siya ay nagdudude na nararamdaman niyang mataas ang halaga ng statwa na ito. Napaisip rin siya kung nagkamali ba ito sa pag-aanalisa sa bagay nang dahil sa wala sa kanya ang dati niyang kayamanan na archives. Tiningnan nito ng mabuti ang statwa ng Buddha nang biglang lumitaw ang kanyang system window. Nakasaad pa rito na ang kanyang kakayahan sa pag-iispiya ay gumana at merong itong nausagap na kahina-hinalang presensya sa loob ng statwa. Nagulat naman ito dahil sa kanyang nakita. Hindi ito makapaniwala dahil sa nalaman niyang merong laman ang statwa ng Buddha. Saad pa nito na oo na nakuha ko na ang ibig mong sabihin habang iwinasiwas ang kanyang kamay upang alisin ang system window. Habang inialug-alug ang statwa napasabi ito na so ganun pala iyon. Hindi ako naniniwala na magmamakaawa ang hangal na Park Kyuntae na yon sa isang bagay na nagkakahalaga lang ng mahigit 50,000 won. Kinuha nito ang kanyang patalim habang sinasabi na titingnan niya ito ngayon kung ano ang nasa loob. Nag-alazoro na nga ang ating bida habang hinihiwa ang statwa. At nagulat naman ang taong nasa kanyang likuran dahil sa ginawa ng bida natin. Nang biglang may nalaglag na isang maliit na botilya ang nalaglag at napasabi na lang ito na kung ano kaya ito. Napagtanto ito ng bida natin kung ano ang laman ng botilya na iyon. Isa pala itong uri ng likidong ipinagbabawal na druga. Ang uri ng druga na ito ay ipinapatak sa mga sigarilyo. At makikita pa rin natin ang lalaki sa likuran at nagtataka ito kung ano ang ginagawa ng ating bida. Napalingon ito sa kanyang paligid kung meron bang nakakita. Napasabi pa ito sa kanyang sarili na talagang napakamahal ng bagay na ito. Nagtataka ito kung talaga bang nagbibinte ng mga ipinagbabawal na druga ang mga hangal na iyon. Napaisip ito habang naglalakad na sa kanyang pagkaalala ay mayroon silang daan-daang binibinte ng mga antigo at paano kung lahat pala ng iyon ay may laman na ipinagbabawal na druga. Kinuha nito ang kanyang cellphone at tinawagan si Hyung. Tinanong pa nito si Hyung kung ang gantimpala ba sa pagsusumbong tungkol sa mga nagbibinte ng ipinagbabawal na druga ay nagkakahalaga ng 100 milyong won. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Dahil magiging exciting pa ang mga susunod na magyayari kung saan ipapakulong ng ating bida ang mga hangal na nang-aapi sa kanya noon. At pagkatapos ay pupunta ito sa isang libingan kung saan may makakalaban ito na isang halimaw. Maraming salamat sa inyong panunood.